Samantala, sinagot ng Malacanang ang mga batiko si Vice President Sara Duterte hinggil sa ekonomiya ng bansa at iba pang mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate ng palasyo, nakatutok ang Pangulo sa pagtatrabaho at hindi sa pamumulitika. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Sagot yan ng Malacanang sa himutok ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gumagandang ekonomiya ng bansa pero hindi naman umano nararamdaman at nakikita. Binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Binueltahan din ng palasyo ang batikos ng pangalawang Pangulo tungkol sa lumalaki umanong utang ng Pilipinas na umaabot na sa 16 na trilyong piso. Paglilinaw ng Malacanang, hindi ito hiniram sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos kung hindi kabuang utang ng pamahalaan buhat ng mga nagdaang administrasyon. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya. Sabi ng palasyo, nakakaalarma na ang kakulangan sa kaalaman, kaugnay ito sa pagkairita at pagkwestiyon ni Duterte sa San Juanico Bridge bilang tourist spot. Si Pangulong Marcos, puspusan ani ang mga ginagawang hakbang para ibida ang turismo ng Pilipinas. Kaya hindi raw maganda na kapwa Pilipino pa ang nagpapabagsak sa turismo ng bansa. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Binalik din ng Malacanang sa Vice Presidente ang pagtawag nito na budol ang Pangulo ng bansa. Budol? Talaga? Sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika? Sino ba talaga nambubudol? Si Vice President Sara Duterte na-impeach sa Kamara dahil sa issue ng katiwalian dahil sa paglustay umano ng intelligence fund, assassination threat sa unang pamilya at sedisyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.